Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw. And sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Una komento mula po ito kay Ginang Bergie Gatchalian. Sabi niya dito, yung presence ni Kim sa project ni Paulo at Nadine, real or real? Meaning si Kim mismo or si Nadine, pinapalabas lang na si Kim ay dagdag viewers ng project ni Paulo at Nadine. Pag nanood Kim po fans dahil akala si Kim kahalikan ni Paulo. Maraming salamat po sa komento, Ginang Bergie Gatchalian. Totoo po na bumisita talaga si Chinita Princess sa location shoot ni Paulo at ni Nadine Lustre. Ang hindi pa malinaw ay kung totoo nga ba talaga na ang kadobol ni Nadine Lustre sa kissing scene ay si Chinita Princess. Kasi kinumpirma po talaga yan ng mga Kim Pao page. Ang di ko lang sure ay kung totoo ba ito. Kasi ang pinagbasehan nila mga kakimpaw ay yung coat na suot-suot ni Kim Chu, nakaparehas naman ang suot ni Nadine Lustre ng araw na yon sa Paris, France. Kaya hindi po talaga may iwasang mag-isip ng ibang mga fans na ay parang may nangyari, ganyan. Pero syempre, dapat maging mapanuri po tayo mga kakimpaw. Huwag po tayong magpapalinlang. Alamin natin kung totoo nga kaya na si Kim ang kadobol nitong si Nadine Lustre. 'Di ba? Kasi mamaya baka ginagamit lang yan para manood tayo. Kaya maging matalino tayo mga kakimpaw. Kaya maging matalino at maging mapanuri. Okay? So maraming salamat sa komento, Ginang Bergie Gatchalian. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. Next comment naman mula po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, there's ano bang pamagat ng movie or serye nila Paolo at Nadine? Yes, bakit ganon o OTD niya at nakabandana pa siya? There's kaya pala late siya sa showtime last Friday kasi pumunta silang dalawa sa embassy. God bless always. Maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. Hindi pa po malinaw at wala pa po nakakaalam kung ano po talaga ang title ng movie ni Nadine Lustre at Paolo Avellino. Pero for sure sa mga susunod po na linggo or buwan ay i-reveal din po nila yan. About naman sa OOTD ni Chinita Princess ngayong araw na kung saan ay nakabandana siya, super cute nga mga kakimpaw talagang lumalabas yung pagka-passionista ni Chinita Princess. Hindi kayo masasawa Talagang everyday aabangan ninyo kung anong OOTD ni Kim Chu. Tungkol naman po sa pagpunta ni Kim and Paolo sa US Embassy para kumuha po ng visa, yes mga kakimpaw, nagpunta po doon si Kim and Paolo noong Friday kasama po ang iba pang mga staff papunta po ng US Embassy kasi syempre papalapit na po ng papalapit yung kanilang world tour, 'di ba? Kaya kinakailangan po talagang ayusin at talagang asikasuhin na yung mga papeles no para po makalipad sila ng ibang bansa. Kaya sana mga kakimpaw ay ipag-pray natin na si Kim and Paolo na maging matagumpay ang kanilang world tour and syempre yung mga show nila doon. So, ipag-pray natin yan na maging successful and syempre unang-una dapat safe si Kim and Paolo. So, maraming salamat sa komento ginang Norma Daya. God bless po and mabuhay kayo. So ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic na nakalap natin sa gabi ito. Tunahin na nga nating pag-usapan at i-congratulate si Kim and Paula Avellino at ang mga cast and crew and staff ng The Alibay dahil nilampaso lang naman lang mga kakimpaw ang pumalit sa kanila sa first lot na Blood versus Duty. So nalamangan po sa ratings ng The Alibay ang Blood versus Duty nila Gerald Anderson na kung saan ang The Alibay naka 4.2% sa tatlong channel na po yan combine and sa Blood versus Duty naman 3.9 mga kakimpaw, tatlong channel na yon. So dito pa lang masasabi natin talagang malakas ang The Alibay or si Kim and Paolo. Dahil kahit napanood na po ito sa Prime Video, sa iWant, 'di ba? Talaga namamayagpag pa rin talaga to sa Free TV at ang ads mga kakimpaw. Talagang sobrang
dami, dinadagsa pa rin sila ng mga advertisers. Sabi nga po dito, one things for sure, every time nilalagay sa second slot series ng Kim Pao, mas natataasan ratings ng first slot. Happen and din lang to, mas marami ring ads ng The Alibayan A to Z and All TV. Pahiya na naman ang mga bashers ni na Kim and Paolo. Kaya congratulations, Kim and Paolo. Samantalang next topic naman, napapost po si Ma'am Carlina de la Merced kani-kanina lamang. Sabi niya dito, here we go again to the exciting part. Stay tuned. Tapos may puso dyan, tapos may 100%. So para saan kaya to mga kakimpaw, no? Itong pinost ni Miss Carl. Marami tuloy na naku-curious kung para daw ito kay Kim and kay Paolo Avellino. So para saan kaya yung exciting part na tinutukoy dito ni Ma'am Carlina de la Merced? Yan po ang dapat nating abangan. Samantalang kanina, inilabas naman po ni Chinita Princess ang pasabog na OOTD niya. Kuha po ito sa Paris, France. Talagang tunay na passionista ang isang Chinita Princess. Sabi nga dito sa kanyang caption, becoming the version of yourself that feels like home is a quiet process. It's in the way you walk, the way you choose, the way you carry what matters and let go of what doesn't. Current House of Little Bunny Peach Bag Obsession, hashtag Tata in mahogany comes in 6 colors and 2 straps. Amazing. I super love this bag. Perfect for my OOTD tourista mode. So yan, nag-promote po siya ng kanyang House of Little Bunny mga kakimpaw. Kaya smabet po na mag-avail ng kanyang daladalang bag dito sa Paris, France. Gamit-gamit niya. Pwede po kayong pumunta sa mga link na provide ni Chinita Princess sa kanyang official account. At nagulat nga po at kinilig lang naman ng mga Kimpaw fans nang makita nila sa comment section itong si Nadine Lustre at napacomment pa nga po si Nadine. Sabi nga po ni Nadine Lustre, sana all hindi daw po nilalamig kasi ba naman yung OOTD dito ni Chinita Princess nung time na nasa Paris, France sila, talaga namang, alam niyo yun mga kakimpaw, kayang-kaya niyang dalhin yung mga OOTD ng hindi po siya nilalamig, no? Sobra talaga siya sa pagka-passionista. And nakita rin natin dito na parang close na close talaga si Nadine Lustre kay Chinita Princess. Na para bang mas naging close sila sa Paris, France mga kakimpaw dahil 'di ba close na naman talaga sila pero mas naging close nung nagpunta po si Chinita Princess sa Paris, France. Kasi syempre nagkakaroon sila ng bonding ni Nadine Lustre kasama syempre si Paolo tapos yung boyfriend ni Nadine Lustre o 'di ba? Double date. And kung yung natatandaan mga kakimpaw, meron pong lumabas na balita, 'di ba, na di umano may nakakita daw kay Nadine Lustre, Paolo and Kim at boyfriend ni Nadine na kumakain sa isang restaurant. Double date kung tawagin ika nga. Kaya dito pa lang sa pag-react ni Nadine Lustre sa picture ni Chinita Princess, close na talaga sila. So kayo ba mga kakimpaw, anong masasabi niyo dito? Please comment down below.